Nung bata pa lang yan, nakita na ni Satanas yung sarili niya kay Marcos Jr. Naku, tsaya, mukhang kamukha ko to ah. Sungay lang ang kulang nito ah. O tingnan nyo, anong kulay ni Lucifer? Di ba kulay pula? Anong kulay ng apoy? Pula. Anong kulay ng impyerno? Mamula-mula na mangitim-ngitim. Ganyan ang kulay ng impyerno. Tingnan mo anong kulay ng mga Marcos? Pula. O kasi ang pula ang kulay ni Lucifer. O kaya ayan ang kulay ni Bongbong. Ngayon habang tumatanda si Bongbong, ayan na lahat ng kahayupan, sabi nung kapatid niya, puro kademonyo ang ginagawa. Puro suyop, higop, lahat. Lahat na yata ng bawal. Sininghot na niyan. Tapos eto na. O naging presidente ng Pilipinas. O naging presidente siya ng Pilipinas. Ang kanyang puhunan, pagsisinungaling. O sabi nga ni Lucifer, sinungaling ako. Pero ibang klase ang pagkasinungaling nito. Grabe naman. Sinungaling ako tsaka nangungupit ako, magnanakaw ako, pero ibang klase to. Sabi niya parang naging matuwid akong parang bigla akong naging matuwid nung nakikita niya na yung mga ginagawa ni Bongbong sa bayang Pilipinas, pagsisinungaling niya sa taong bayan, pagnanakaw di umano sa pera ng taong bayan. Naharap-harapan, sabi ko nga sa inyo, yung mga magnanakaw, nagmamaskara pa. Yung mga magnanakaw, nagdi-disguise. Tsaka usually, yung mga akyat bahay, umaatake yan paggabi, walang tao sa bahay. Oo, pero ito, umaga, tanghalin tapat, paggising pa lang. Oo, wala nang ginawa kundi magnakaw na magnakaw. Sabi niya, walang iya, oh. Sabi ni Lucifer, nung ako nagnanakaw, sinisigurado ko walang nakatingin. Sinisigurado ko tsaka medyo palihim. Pag kumuha ako, ganyan. Hindi ko pinapakita. Pero ito si Bongbong, ibang klase. Kahit nakadilat ang mata, nakatingin ka sa kanya, kinukuha niya. Lahat ng bawal, ginawa. Lahat ng pagnanakaw, ginawa. Lahat ng pang-aabuso, ginawa. Ngayon, ito si Lucifer. Ang ginagawa ni Lucifer, yung mga nagtao sa simbahan, di ba? Binubulungan niya yan. So, huwag ka makinig dyan. Di ba? Pag yung mga pastor, yung mga pare, pag nag-sermon sila, sinasabihan niya, huwag ka maniwala dyan. Ako ang iyong konsensya. Hindi totoo sinasabi niyan. Ganun eh. Dinidemonyo ka. Pucha, ito si Bongbong, matindi. Oo, kumbaga si Satanas, pag pumasok yun sa simbahan, nagko-cover yun, mainit eh. Oo, huwag ka mag-alala, huwag ka maniwala dyan kay Pader. Manyakol yan. Ganun siya. Pero si Bongbong, hindi. Sabi ni Bongbong, ako ang pinaka-demonyo sa mundo. Gunawin natin yung mga simbahan. Ganun. Pasukin niya ang kingdom of Jesus Christ. Oh, pasukin yan. Sige, balahurain yan. Duraan, ihian, dumihan. Tumira kayo dyan ng 16 days. O abusuhin nyo yung mga tao dyan. Talagang ganun, inutusan yung mga kapulisan na gawin yan sa isang simbahan. Si Lucifer, pag pumapasok sa simbahan, nagtatago pa siya. Hindi. Hayag na hayag kahit may mga kamera. O talagang pinasok yung simbahan, banal na dako, binaboy-baboy. Hindi lang isang beses, 2 beses, may mga namatay pa. Ibang klase, kaya nga sabi ni Lucifer, sabi grabe naman tong tao na to. Hindi ko na produkto ito. Kumbaga ako na yung hari ng kadiliman, hari ng kasamaan, nalaos ako dito. Kaya sabi ni Lucifer, wala pagka itong mga ito, nangamatay itong mga ito, pumunta rito sa impyerno, wala na, tapos na ang paghahari ko. Kaya nakaraan nag-post ako yung nagpapasyon si Lucifer, may sungay, bumait na po si Lucifer. Oo, hiring na po sila. Actually, may nanalo na po sa trono ni Lucifer, ni Diablo sa impyerno. Ayan si Bongbong.